Hello guys. So, magsa-start na tayo mag-model ng character. So, before we start, um, kailangan nyo lang muna malaman na yung paggawa ng isang asset, mapa-character man yan or props, iba't ibang way ang pwede nyong gawin. So, hindi naman siya necessary na kailangan i-follow nyo yung akin kung meron kayong method na mas madali na makita or ma-discover. Pero, ang masasabi ko lang sa inyo is, kahit iba-iba yung process, ang output is at least identical or pwedeng i-animate yung character. Ang importante doon is tama yung topology. Doesn't matter kung paano mo siya binuo as long as yung topology niya ng character is maayos. Okay? So, ang topology naman is naka-base yun sa knowledge nyo sa sa paggawa ng asset. So, ako personally, i-recommend ko sa inyo na huwag kayong mahihiya gumamit ng reference. Okay? So, always have a reference by your side na pwede nyo tignan. So, in my case, meron akong ginagamit na application. And then, ito siya. So, dito, makikita nyo yung mga reference ko sa topology for modeling purposes. So, ang papansin nyo na madami, di ba? Iba-iba. So, the reason for that is because para magkaroon tayo ng mas magandang understanding ng topology ng tao. Ito, like ito. Kita dito, parang dinrawingan or in-overlay lang yung ano. So, ayan. Yung iba dito, medyo complicated na kasi sobrang realistic na. Pero ang kailangan lang natin maintindihan yung basic na topology when it comes to character creation. Okay? So, itong app na to, kung gusto nyong gamitin, ang tawag dyan is PureRef. Ito siya. Ito, PureRef. So, you can try downloading it. I believe free siya. So, dyan kayo maglalagay ng mga references. Pwede nyo rin i-ano yung settings na kunwari, nasa taas lang siya lagi kahit nakaselect yung Maya. Ayan, nandito lang siya. Kung meron kayong dual monitor, yung isa nasa kabila. Kung wala naman, pwede nyo siyang liitan. Lagay nyo lang sa gilid. Zoom in nyo lang ng onte para meron kayong guide habang nagmo-model. Okay? Okay, so guys, let's start na sa modeling. So first, ang imo-model natin is yung torso. Okay? So, pag nagmo-model ako ng character, hindi cube yung ginagamit ko. Cylinder. So, ito. Tayo cylinder. Okay. I-discuss ko na din yung sa channel box, yung binanggit ko kanina. So, every mesh na ginagawa ninyo, like, nilalagay nyo sa scene nyo, may makita kayo dito sa gilid na ganito, inputs. So, bago nyo pa siya lagyan ng edge loop or anything, so kunwari itong mesh na to, ang daming edges na paikot. So, you just have to select this polycylinder, tapos pwede nyo na i-adjust to. So, in my case, ang ginagawa ko sa axis is 8. Tapos, yung height ko is 4. So, yung 4 is ito yun. Okay? So, automatic nakasegregate na siya. So, press 4 again yung sa wireframe. Kung gusto nyo makita yung ano. So, unahin ko sa side view. So, sa side view, select nyo na yung mesh. Scale nyo paangat. And then, paunti-unti nyo na i-adjust. So, in order naman para ma-adjust yung isang mesh, is right-click. Hold lang right-click. Makikita nyo to. Vertex, saka faces, or object mode, or edge. Ito yung madalas natin gagamitin. So, right-click lang ang gamitin nyo. Mag-appear to mga to. So, for example,
sa vertex, right click, hold right click, tapos punta kayo sa vertex, drag mo lang, then let go of left click, then makikita nyo na yung vertex, masaselect nyo na siya. Same then with faces, hold right click, tas faces, so ito na siya, masaselect nyo na rin. Tas hold right click, tas edge, masaselect nyo na yung mga edge. Okay, hold right click kung gusto nyong bumalik sa mesh mismo, nasa vertex kayo or face or edge, itong tatlo lang yung gagamitin natin. Select kayo sa object mode naman, yan, para ma-select nyo yung object mode, or vertex, tapos select kayo sa labas, then right click dito, object mode, parehas lang din. Okay, so next is yung paggamit natin ng nasa tool, sa toolbox. Okay, so hindi lang sa pag-move ng mesh magagamit yon. So for example, ito mag-e-edit na tayo, mag-adjust na tayo, hold right click, vertex, hold left click, drag, ayan siya. So ngayon, scale or R, isang axis lang, wag itong gitna, kasi pag itong gitna, lahat, kung mapansin mo, ayan, lahat nagsiscale. Pag itong side lang, pag ganyan lang siya, o pag ganyan. Okay, so be careful sa pag-move. So ito muna, right, itong side lang, move tool, same din, move nyo yan, then hold left click ulit, select, move nyo ulit. So usually ang ginagamit dito ay reference and topology. So dahan-dahan lang, dahan-dahan na pag-move lang. Select nyo rin yan. Oops, masyadong narrow. So let's say ganyan. Again, rotate. Okay, sa rotation, itong circle sa loob, ito yung isa-select nyo. Okay, laging yan. Kasi for example dito, kapag sinelect nyo yung dito sa part na to, okay siya. Pero pag sinelect nyo yung circle dito sa labas, ito ang nangyayari. Ayan, iba yung rotation nya. So i-select nyo lagi yung ito, nasa loob, mga circle sa loob. Okay, so balik tayo sa side view, rotate nyo, kayong bahala kung anong kailangan nyo i-edit. Check nyo yung references, yung kagaya ng ginawa ko sa PureRef, may mga naka-backup na topology, move nyo lang dahan-dahan. So sa paggawa ng character, or hindi lang naman sa character, in all assets, ang masasabi ko lang is it takes time talaga para makaproduce ng maayos. Doesn't need to be very attractive or beautiful, pero at least yung makikita na naka-effort, nandun yung effort, na in-effortan nyo talaga, hindi yung minadali, ganun. So it takes time talaga. So let's say yan, after nyan, sa front view naman, o diba nakita nyo ganyan, kasi ang ginalaw lang natin sa side view is ito lang. Okay, yun lang yung ginalaw natin, itong z-axis. Okay, so para malaman nyo pala ang axis is wait lang. Okay, yan, press W, unwari ito, press W, pagka sinelect nyo yung isa dito, ito siya, nasa lower left, yung Y, X, and Z, red, blue, and green. So pagka sinelect nyo ito, ibig sabihin yun yung active, naging dilaw. Sinelect nyo to, magiging dilaw, yun yung active. So take note na yan yung sa selection. Okay, so next up,
is sa front view naman. Sa front view, edit natin to. Scale natin to. Scale natin yan. Isa reference. Scale natin to ng onte. Same din dito. So, i-base nyo siya sa reference to character nyo. Okay? So, dito, hindi ko kayo limitahan sa kung paano nyo bobuuin yung character. Kasi, usually kasi talaga, trial and error yung mangyayari sa inyo. Back and forth sa left and right. Titignan kung anong edge yung kailangan dagdagan, kung anong kailangan i-edit ng vertex. So, as much as possible, makuha nyo. Okay? So, next up, after nyan, nakuha nyo na yung base mesh nyan. Ngayon, isipin nyo na agad kung paano nyo kakabit yung arm. So, in my case, kasi minsan niladagdagan ko ng edge dito. Ay, sorry. So, ang pagdagdag pala ng edge, punta kayo dito, sa mesh tool. Sa mesh tool, insert edge loop. So, ang insert edge loop, maglalagay kayo ng mga additional edges. Depende na lang kung anong gusto nyong o kung paano nyo siya ilalagay. So, for example, i-click nyo itong box na to. Okay? Pagka kinlik nyo yung box na yan, may mag-a-appear na tool settings. So, sa akin, nakasetting na kasi ito ng multiple edge loop. Madalas ko kasi ginagamit ito para maging accurate yung paglagay ng edge. So, for example, nakasetup 2. So, automatic 2. Kahit i-drag mo yan, binibigay niya or nilalagay niya edge ng balance dyan. So, ganun din. Pag 1, automatic sa gitna. Okay? Pero kung gusto niyo ng manual, kayo maglalagay, click nyo to. Then, left click dito. Then, ida-drag niya. Okay? So, for example, gusto ko ilagay dito. Double click pala. Kung kunwari gusto nyo i-select yung buong edge ng paikot. Double click. Okay? So, yan. Nag-select ako ng edge. Move ko lang. So, ayan. Okay? Ngayon, meron na kayong face mesh. Adjust mo din natin yung sa front view. Always check pala yung front view, yung side view. Make sure na pag nagdadagdag kayo ng edge, ine-edit nyo rin yung ibang views. Okay? So, I guess ito, pwede itong pag ganito. Ay, sorry. Okay. So far, ito naman yung base mesh pa lang naman ng sa torso. Okay? So, sa next video, mag-move tayo sa arms. Okay?